Yo, what's up mga kachismos at kachismosa, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon is patungkol sa issue na nangyayari ngayon sa ICI. Nakakaano lang isipin, na imbis na makakatulong sa atin, is ganito ang ginagawa. So buti na lang, meron tayong tao na isang talagang makukulit, na talagang gustong ipalaganap, na i-public talaga yung pag-i-investigate or yung hearing sa mga sangkot sa flood control. Kasi sa nangyayari ngayon, parang meron talagang pinoprotektahan talaga yung gobyerno natin, which is mali. So ngayon, buti talaga meron tayong isang tao na kakampi. Isa siya sa mga taong may maayos na paninindigan, may maayos na kaisipan. Walang iba si Representative San Fernando. So makikita natin sa mga video niya na talagang nilalabanan niya talaga yung mga tiwali sa government. Talagang, yun nga, una na dito yung sinusulong niya na magkaroon ng tamang pasahod sa minimum wage. So ngayon, ang kinaganda rito, nag-file si Representative San Fernando ng tawag dito, na i-public or i-live stream yung nangyayaring pag-iimbestiga or hearing sa flood control. Na which is ang gusto ng ICI is i-private, which is tama naman, hindi dapat private yan kasi nga public yung pera ng maraming Pilipino or tax ang ninakaw tapos ipa-private nila. So doon pa lang napaghahalataan na natin na talagang may siya. Meron siyang tawag nito, meron siyang iniilagan or kinakampihan, 'di ba? So ngayon, panoorin natin guys itong ilang minutong video ng ABS-CBN footage. So try natin na panoorin. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumiti tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa ICI proceedings? Una, hindi naman yan korte na dumidinig sa mga personal at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso and probably trillions of pesos. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan, pera ng mga manggagawa, pera ng mga ordinaryong Pilipino yan. At nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw silang nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials dito sa anomalous and ghost flood control project. Paano sila nag-come up sa ganong statement? Pero yun yung mga kontratista na, mga diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko, may they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude na pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyari, we are left We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the upload chair sa last Congress. Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Second,
Sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Di ba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung paano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary General of the House of Representatives para doon maka-access ang publiko, interested parties, groups, or individuals doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So this is in line doon sa binanggit na rin at ginawa na rin ng Ombudsman na pagsasapubliko ng salin ng public officials. So those interested parties, groups, individuals na gusto maka-access po ng salin ng kinatawang ito, welcome po kayo na busisiin o makakuha ng copy ng aking salin. At we urge our fellow colleagues, in the House of Representatives, na to do the same, to authorize the Secretary General na isa-publiko yung mga salin ng ating mga kasamahan. After all, kung wala naman tinatago, sa publiko na, ipakita na sa publiko kung ano yung laman ng salin. Dapat kasi maging kahiyahiya ang korupsyon. Dapat maging kahiyahiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants. Yun ang ano natin. Yun ang punto natin dito. So, we urge our colleagues na to do the same, to follow. May mga nauna na ng mga House members na isinapubliko ang kanilang salin. And so, ayun. I am open for questions sa ating mga kaibigan sa media. Ako na lang po muna. Yes po. Kung dun muna sa ICI po. So kahapon po nag-withdraw na nga daw po ng cooperation ng mga Diskaya from cooperating with the inquiry. Doesn't this hammer home the point na toothless or useless yung ICI? Kasi for one, hindi na nga public yung hearings. At pangalawa, kayang mag-walk away ng mga Diskaya from cooperation just like... Yes, tama. Walang pangil, walang kapangyarihan yung ICI. Nagiging isang malaking PR na lang yan. At hindi natin masisisi yung mga tao kung tinitignan yan na parang nag-whitewash na lang. O parang may pinoproteksyonan na kaalyado ng administrasyon. Uulitin ko, sa laki nga sa magnitude ng public resources involved. Ba't wala pa napapakulong hanggang ngayon? At very consistent naman kami doon sa sinasabi namin, along with other minority members, na kung gusto talaga ng administrasyon na may mapanagot, even without the ICI, the President can mobilize the entire instrumentalities of the government. Ombudsman, NBI, lahat, pakilusin niya. Ang dami nang po pwedeng tuntungan meron ng mga pronouncement under oath, yung mga kontratista, meron na rin mga publicly available documents, so we can establish a case. Ang problema hanggang ngayon, yan pa rin. Pahaba ng pahaba yung mga hearing, mas nalilito ang mga tao, ano na ang nangyayari. So, tapos sinabi pa ni Claire Castro, spoke sa Claire Castro na humihingi siya ng kahinahunan sa mga Pilipino, maging kalmado daw. Masisisi po ba natin ng mga Pilipino at mga manggagawa na hindi magiging kalmado kung nakikita nila na itong mga proceedings, especially ng ICI, walang tinatutunguhan? Pahaba ng pahaba yung hearing, parami yung cast of characters, and at the end of the day, walang mapapanagot. So, baka kailangan mong mag-introspect ng palasyo patungkol sa usapin na ito. Sir, meron pong statement din yung kasama niyo sa minority na si Congressman Edgar Elice. He urged President Ferdinand R. Marcos Jr. to call a special session of Congress to swiftly pass legislation granting full investigative powers to the ICI. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, we support that. Kabilang din po ako sa naghain ng House Bill na nagbibigay ng kapangyarihan sa Komisyon, Contempt and Subpoena Powers. So we support the statement of Senior Deputy Minority Leader Edgar Elice. So nakakadismaya lang talaga bakit ganun yung gobyerno natin. Parang wala talagang mangyayaring hustisya sa nangyaring nakawan ng pondo ng Pilipinas. Nakakalungkot lang talaga na nakikita na natin, harap-harapan na tayo mga Pilipino na niloloko ng gobyerno natin, especially yung mga nakaupo. Halatang parang walang mananagot sa nagnakaw ng pera ng bayan. Which is tayo, mga simpleng tao lang na nakikipangamuhan, nagbabayad ng tax, kinakaltasan sa lahat. Every sahod natin, nababawasan dahil sa tax. Tapos sa mga binibili natin, konting galaw mo is meron tax. Tapos, yun lang yung mga nakinabang
Sila sa gobyerno na nakaupo, tapos walang mananagot. No? Tapos ngayon na merong issue na katulad nito is patuloy pa rin tayong kinakaltasan at kinukuhanan ng tax kahit na merong mga taong nagnakaw katulad nila. So ito, sa live stream, sabi nga dito huwag i-private, ano? Kasi nga, it's public, no? Publiko yung ninakawan, kaya hindi pwede na i-private nila yung pag-iimbestiga. Kaya di natin maisisi maraming Pilipino na nag-rally up to now. Dahil nga, even sa mga loob mismo ng gobyerno natin is meron mga sindikato na katulad nila. Noong nais na mga Pilipino na malaman ang investigasyon sa loob at hindi dapat i-private yon. Kasi nga, public budget yung ninakaw ng mga nasa loob. Hindi lang basta-basta yung mga contractor Naging kasangkapan lang din sila. Ano yung mga binanggit na mga contractor na yan, na mga pangalan na nadawit na talaga nung hearing. No, tapos ngayon, ipa-private nila. So, hindi dapat ganon. Kasi nga, bilang mamamayang Pilipino, even ako, gusto ko talaga na i-public yan. Kasi nga, syempre, may karapatan kaming malaman kung ano yung totoo. Kasi nga, isa ako sa mga Pilipino na nagbabayad ng tax, tapos nanakawin lang ng mga taong nakaupo na yan. Diba? So, wala pa daw, sabi ng ICI, wala pa daw silang nai-establish na link or nalilink na mga tao, lalo na sa mga nakaupo sa gobyerno. Napaka-imposible, nagbigay na nga po talaga ng pangalan, yung mga contractor. At hindi lang isang pangalan ang binigay. Madami, mga kaibigan. Kaya sana isulong natin mga Pilipino na hindi dapat i-private yung pag-i-investigate sa kaso na yan. Kasi pag nangyari, pag pinrivate nila, for sure, maraming mapoprotektahan dyan. Maraming mga sangkot na hindi mananagot. Maraming mapagtatakpan. So, strategy yan ng gobyerno ngayon para mailihis yung mga talagang sangkot na mga matataas na tao. Kasi nagbanggit na ng maraming pangalan tapos ngayon ganyan ang gagawin ninyo. Ipa-private ninyo. Parang napaka-unfair nun para sa mga Pilipino. Kaya pa nagkaroon ng malaking gulo, hindi nyo po masisisi yung maraming Pilipino. Pa nagkaroon ng malaking gulo talaga dito sa Pilipinas kasi sa kagagawan nyo rin. Buti na lang talaga na nag-file talaga si Representative San Fernando. Kasi nga, sabi ng ICI, wala pa daw silang or wala daw may connect ang ICI na mga sangkot sa issue. Napaka-imposible. Diba? Gaya nga sabi nga ni San Fernando na under oath yung mga contractor nung unang investigasyon. Kaya talagang recorded yon, totoo yon, at hindi nyo pa pwedeng ilihis yung mga binitawan nilang mga salaysay. So ito pa. Ano nga ba yung trabaho ng ICI para malaman po natin? Aanin natin to. Medyo alamin natin, So kumuha tayo ng mga content details sa Google, Ang ICI ang ibig sabihin nito ay Independent Commission for Infrastructure. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng Executive Order Number 94 na pinirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong September 11, 2025. So yun pala yung yun pala yung use nun. Yun pala dapat yung maging role niya. Tapos ito pa yung layunin niya, mga kaibigan, investigasyon sa anomalya sa mga proyekto ng infrastructure. Particular sa flood control projects at mga kaugnay na proyekto na nakaraang 10 taon. Maaring magsimula ng investigasyon on compliant or motu proprio, ibig sabihin kahit walang formal na compliant, kung makakita ng mga indikasyon ng anomalya, pwedeng simulan ang commission, ang paghatid ng action or paghatid ng action agad, 'di ba?
So ito, may kapangyarihan din ang ICI, mga kaibigan, na mag-issue ng subpoena sa mga sangkot. Katulad niya mga nabanggit na mga tao nung una pa lang. Dapat meron subpoena eh. Diba? Dapat, alam mo yan, nakakadala talaga, nakakalungkot na talagang isipin na bakit ganito yung nangyayari. No, parang wala nang kwenta, wala nang silbi yung ICI na binuo nila. Ano? Maaari ding magreklamo or magrekomenda ng mga kaso, kriminal, civil, administrative, sa DOJ, Ombudsman, Civil Service Commission, and etc. Pwedeng gawin yan ng ICI. May kakayahan itong mag-request o magpatingin ng dokumento mula sa Kongreso, Korte at iba pang government agency or kumpanya. Okay? So itong mga kaibigan, tinatalakay lang natin to para medyo mayroon tayong background patungkol sa dapat na trabaho ng ICI. So pwede rin pwede rin silang mag-recommend or magrekomenda ng preventive measures gaya ng hold departure orders, asset freezes, preventive suspension habang may investigasyon. So ang nangyari mga kaibigan, ba't yung isa nakaalis pa ng bansa? Tapos ngayon meron pang isang balita or post sa Facebook, balita, na si Romualdez daw is nagre-request ng i-cancel muna or i-postpone muna yung investigation. Kasi meron daw siyang appointment sa hospital at kailangan niya magpa-check sa kanyang kondisyon. Napaka-imposible mga buhaya, di ba? So, hindi kumbaga, strategy na lang na sila para makaiwas, para makagawa pa ng ibang plano kung paano lulukohin na naman ang sambayan ng Pilipino. Ito pa. Ito yung pinaka mga kaibigan, pinaka-importante, dahil ito yung composition ng ICI mga kaibigan. Ito yung pinaka-importante guys na dapat alam din natin. Isang chairperson at 2 members na kailangang may proven competence, integrity, probity, and independence. Yun dapat yung ICI. May secretariat na mamamahala sa technical at administratibong aspeto or pinamumunuan ng isang executive director na may ranggo katulad ng isang undersecretary. So, subject sa political influence din yung ICI, depende sa sitwasyon. Pero ngayon, yun ang nakikita natin. Talagang may impluensya talaga ng pinakamataas kung bakit hindi nakakagalaw ng maayos itong ICI. Kumbaga, nagpipigil, merong pinagtatakpan, merong pinagtatanggol, So, parang bias. Dahil ang appointment ng mga miyembro ay mula sa Pangulo, posibleng magkaroon ng issue sa independence kung may political pressure. Kaya importante ang transparency at public monitoring sa kanilang trabaho. So guys, dito pa lang, kitang-kita na. Alam naman na maraming Pilipino na merong, political influence. Like yan, syempre, si Bongbong, o yung Pangulo natin, pinsan niya si Romualdez, pinsang buo niya. So, di na tayo magtatanga-tanga, Parang nakikita kasi talaga na parang pinoprotektahan din talaga niya si Romualdez. Diba? Which is not good kasi nga, budget na ng Pilipinas eh. Tapos ang dami ng mga Pilipinong na perwisyo. Katulad ng mga taong binaha ng mga nakaraang bagyo dahil sa kapalpakan at anomalya na nangyari na ginawa nila sa mga projects na meron dapat yung Pilipino which is dapat na priority that time is flood control. Simula nung itong administrasyon simula nung nagbago yung administrasyon doon, nagsunod-sunod yung pagbaha. Which is, meron silang proyekto na pinrioritize that time. O nung una, yun yung ipapriority daw, yung flood control para may iwasan daw ang pagbaha. Pero ngayon, mas lalong gumrabe. And again guys, alam niyo naman dito sa YouTube channel natin na wala tayong
kinakampihan na gobyerno or wala tayong sinusuportahan na kahit sinong presidente pa yan. Basta ang importante dito sa channel natin kung sino yung maayos na manunungkulan. So no hates tayo sa lahat ng viewers, even sa bashers. I stand here as the voice of Filipino. I'm one of you guys, na pwedeng mag-voice out kung ano talaga yung pwede natin magawa para sa bayan natin. So dito, walang kahit anong kulay, anong klaseng tao man yan. Wala tayong pinanindigan dito na dapat ito lang tayo. Kahit sila man sino, kahit na sa kabila pang ng parte ng grupo yan, pwede natin suportahan basta tama yung ginagawa. Hindi yung lulukoyin tayo harap-harapan katulad ng nangyayari ngayon. Di ba? So yun lang po mga kaibigan. I think hanggang dito na muna po itong video na to. And once again, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa YouTube channel natin, sa mga subscribers natin na patuloy na nag-aabang sa mga ina-upload natin videos. And sa mga bago po na hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, i-support nyo rin po yung Facebook page po natin at saka yung TikTok po. Once again guys, thank you so much and see you on my next vlog. Bye!